because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. So, doon po sa NIV, mas malinaw po doon sa NIV po. So, ang nakita ko po dito, is binigyan ko po ng title, The Constant in an Age of Change. The Constant in an Age of Change. So nakita po natin na ito pong word, sabi po dito, we live in a changing world. So nakita natin na buong mundo po ay may mga pagbabago. Grabe po yung mga nangyayari, maraming magaganda nangyayari, at mas marami po yung talagang hindi magagandang pangyayari po sa buong pong bansa natin. Sabi din po sa susunod, scientific and technological breakthrough have changed lifestyle. Because of scientific and technological, nakikita natin na nababago na din yung lifestyle ng mga ibang tao po. So, spiritually, dahil po sa mga salita po ng ating Panginoong Diyos, ay nabago din po yung ating attitude, nabago din po yung ating lifestyle. Tayo po ay sumusunod na sa salita po ng ating Panginoong Diyos. At ganoon din po na dahil din po sa social media ay marami din pong napapahamak. So iba't iba po yung klase, may positive, may negative po. Kaya sabi ko kanina nung habang nag-worship tayo, Lord, nakita ko po yung family ko doon sa Ifugao na karamihan po kasi nakakilala na sila sa Lord. So natutuwa po ako na pagdating po namin doon, grabe po yung yakapan namin. And then talagang namiss namin yung bawat isa. And then nung, siyempre, sandali lang, 4 na oras kami lang yata doon, bumalik po is, nandun po yung umiyak po yung aking mga kapatid na talagang nakita nila na gaano po kumilos ang Lord sa aking buhay. Kasi po, yung buhay ko noon, i-compare natin na nakakilala ako sa Lord, iba po talaga. At katulad po yung ating buhay ngayon na tayo po ay binago ng ating Panginoong Diyos po. At sabi din po dito, weather patterns and common locations of natural disasters change. So dahil din po sa climate change ay yun po yung pattern po ng mga nangyayari din po dito sa weather ay iba po Dati-dati nung mga bata kami, nung yung kaedad ko nung bata kami, alam mo pagdating ng April ay ito na yung summertime. Ay ito na yung ganitong time, may mga prutas na ganito. Pero ngayon, hindi natin alam na yung situation dahil sa climate change, dahil na doon, nakikita natin na doon sa Book of Revelations ay talagang nangyayari na. Nagaganap na yung mga promises, mga salita po, mga warnings ng ating pong Panginoong Diyos po. Kaya ito po hindi natin alam. Minsan, na kahit summer, umuulan na. Pagdating din po ng June, minsan, ini-expect natin yung ganito, pero minsan, mainit na din. And then, sabi niya dito, but the word and promises of God remains constant. Amen po? Pero yung salita po ng Diyos, yung Kanya pong mga pangako po sa ating buhay, ay nandoon po na constant po yan. Kaya ito po yung aking ma-share mga kapatid ngayon. Sabi po dito, 3 constant in an age of change. Ano ba itong mga constant things na nakita natin dito sa ating pong teksto na kahit po maraming pangyayari, maraming nagbabago, pero yung salita po ng ating Panginoong Diyos, yung kanya pong nature ay hindi po nagbabago yon. So una po is God's power to save remains the same. Doon po sa verse 1, nasabi po doon na hindi po yung ating pong Diyos po ay makapangyarihan po. Kaya po, yung ating Diyos na pinaglilingkuran ngayon, ay hindi po dapat tayo nagdududa sa Kanya, kundi nandoon po yung trust po. Sabi po dito, the Lord's hand is not shortened that it cannot save. Hindi daw maiksi yung kamay po ng ating Panginoong Diyos, nang sa gayon ay pagdating po ng mga problema sa buhay natin, ay hindi po natin yung hindi natin makayang maabot ay maabot po ng ating Panginoong Diyos yon. Kaya po pagdating doon sa in times of needs po, nandun po yung kamay ng ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Amen po? Kaya yun po yung Diyos na ating pong pinaglilingkuran po. Yung pong nakita ko dito, yung kanya pong
truthless, yung pong nagre-remain forever. Kumbaga nakita natin yung nangyari po doon sa mga Israelites noon, kung paano po niya dinisplay yung kanyang kamay, kung paano po niya dinisplay yung kanyang kapangyarihan sa mga makasalanan, sa mga taong ito. Nandoon pa rin yung gabay, nandoon pa rin po yung power ng ating Panginoong Diyos po. At sabi po dito din, God is able to save from physical danger. Nakita ko doon sa Exodus chapter 14 verse 21 to 29 na kung saan po ito po yung sabi po dito, yung He opened the Red Sea to save the Israelites. Kung binabasa ko po ito, grabe yung ginawa ng Lord, and then pagdating doon, nakabilang, hinahabol na po yung mga Egyptians kasi nagbago na yung isip ng Pharaoh. Nung pinayagan pong umalis itong mga Israelites doon sa Egypt, ay nagbago po, sabi po doon, pinahintulutan ng Diyos, nagbago yung isip ng Pharaoh, kaya yung kanyang mga army ay pumunta doon para habulin itong mga Israelites. Pero nakita natin doon na pagdating doon sa dagat, ay wala na talagang mapuntahan itong mga Israelites po. And then, God displayed His power to save their physical life. Na sabi po doon, nagpadala ang ating Panginoong Diyos ng malakas na hangin at hinati po yung dagat at nagkaroon ng highway papunta doon, patawid po. So nakita natin doon na God is so powerful to His people. Minsan may mga pagdududa tayo when it comes sometimes sa mga trials, sa mga sufferings. Minsan nandoon yung deception ng kalaban. Hinahasik niya yung disbelief natin, yung untrust natin, distrust natin sa ating Panginoong Diyos. Pero ito po yung mga evidence na nagpapakita po ng ating pong pinaglilingkuran ay talaga pong makapangyarihan. So sabi po dito na He opened the Red Sea to save the Israelites from the hands of Pharaoh's army. Sa lahat po ng mga kalaban ay nandoon po yung kumikilos po ang ating Panginoong Diyos po. At sabi din po dito sa Daniel chapter 6 verse 22 na ito po yung God is able to save soul from death. Ito po yung nakita ko din po dito na hindi lang doon sa physical, pero bago po doon, naaalala ko po yung buhay din ni Daniel, doon sa 6:22, na he is innocent. And then, after that, tinapon doon sa lion's den. At ano po yung nakita natin doon? Sabi po doon ng Bible na pinatikom ng ating Panginoong Diyos yung bibig ng leon at kahit nagkatabi sila doon ay bali wala yung walang appetite yung lion na kainin si Daniel. Why? Because he is innocent. So nakita ko po dito na when we are innocent to sin, na kahit anong pinagbebentan sa atin at hindi natin nagawa yun, at we are innocent in the sight of God, kahit anong gawin nila sa atin, hindi tayo mapapahamak. Amen po? Kasi gumagawa ng Diyos ng kaparaanan at makita natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoong-totoo at makapangyarihan sa lahat. Totoo sa kanyang mga pangako. Kasi imagine ba yan, itatapong ka doon sa lion's den. Tapos hindi lang iisa yung leon. May nandoon sila, marami sila. Pag tinapon doon, talagang kakainin. Pero nakita ko po yung kamay ng ating pong Panginoong Diyos. At sabi din pa dito na hindi lamang po, sabi niya dito, God is able to save the soul from death. Hindi lang yung physical natin na kaya ng Diyos na iligtas, na i-save tayo o i-deliver tayo, pero mas lalo na po itong ating kaluluwa, yung ating pong souls, ang sabi dito. Kaya sabi po sa Luke chapter 19, verse 10, Jesus came to this earth to save the lost. Kaya po ito yung Christ sacrifice po yung ating pong team itong April na naparito po ang ating Panginoong Diyos na i-sacrifice po yung kanyang kaisa-isang anak at nandito din po si Jesus na nag-sacrifice sa kanyang sarili para po i-save yung ating pong kaluluwa. Kaya po nung pinagbigyan tayo po na nagsalita doon sa kasal na yan, nabanggit ko po doon yung connection lagi natin po sa ating Panginoong Diyos na napakahalaga.
Kasi kahit nasa atin lahat yung kayamanan, ay yung kaluluwa naman natin ay pupunta sa impyerno. Bali lahat ng mga bagay na yan ay wala sa harapan ng Diyos. Kaya po sabi ko, wow, nakita ko itong mga kapatid na halos established na silang lahat. May kanya-kanya ng bahay sila, may kanya-kanyang mga sasakyan, and yet nandito ako na naglilingkod. Pero alam niyo po, pinaisip ko ng ating Panginoong Diyos, alam niyo na yung pong kaluluwa natin ay napakahalaga. Kasi anuhin ba natin yung mga bagay na yan kung yung connection naman natin sa Lord ay nagpuputol-putol na kahit tayo nakakilala sa Lord. Ngayon, pag kinabukasan, parang on and off yung ating spiritual life, yung ating connection sa Lord, ay pag kinuha ng Lord yung buhay natin, saan tayo mapupunta. Pero praise God, sabi ko, Lord, I appreciate you so much. Panginoong Diyos, kahit yung mga bagay yan na wala sa akin, at pinakita ng Diyos yung aking mga anak. Sabi niya, hindi ka ba natutuwa na na-appreciate mo yung mga bagay niya? Kaya po nung kahapon na tinignan ko po muli yung aking mga anak, sabi ko, Lord, ito nga, na by your grace, Lord, ay nakatapos yung 3 at ito matatapos na yung susunod. So isa na lang yung isa, sabi ko, Lord, you are so good. Kasi kahit ako hindi nakatapos ng college, pero nandito pa rin sila. You are so amazing, sabi ko sa ating Diyos. Kasi naalala ko nung bata ko na talagang na-feel ko yung rejection, na-feel ko yung mga bagay na talagang nakaka-hurt na salita. Pero sabi ko, Lord, you are so amazing. In our life po, na-appreciate ba natin ang ating Panginoong Diyos? Na dati marumi tayo. Na dati, grabe yung buhay natin. Pero ngayon, na tayo po'y nakakilala sa Lord dahil po sa Kanyang sacrifice. Amen? O inawin po natin yung worship kanina at ng last Sunday, yung pong Jesus Resurrection. Nakita natin paano siya napako doon sa krus, paano naghihirap para sa atin. Kaya dapat po seryosohin natin yung ating po connection, yung ating spiritual life sa Lord. Amen? Na hindi po dapat pabanjing-banjing. Kasi po dapat seryoso po yung talaga pag nagbigay tayo ng time sa ating Panginoong Diyos, ay nandoon pa rin po yung righteousness, nandoon po yung holiness dahil God is holy. Hindi po yung pag nagdito tayo sa church ay iniisip pa rin natin, gusto natin buksan yung cellphone natin, yung isip natin nasa Amerika, nasa London, na dapat po talaga yung heart natin nakakonect po sa ating Panginoong Diyos. Amen? Yun lamang po yung mga bagay na kung saan yung pong mga binago ng Lord sa ating pong buhay ay yun yung ating pong maibigay din naman po sa ating Diyos na nagmamahal po sa atin. Kaya po yung salvation na binigay ng Lord, lagi po natin iingatan yan. Para po nang sa gayon, hindi po mapunta sa impyerno yung ating pong kaluluwa. Sabi din po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, So call them out of darkness into marvelous light. Kasi dati po nasa darkness tayo, pero dahil sa sacrifice po ni Jesus, ay nandito po tayo ngayon sa light. Nandito po tayo sa kamay ng Diyos ngayon. Nabuksan po yung puso natin, yung spiritual heart natin, yung mind natin, at tayo na po ay wala po sa kadiliman. Kaya sabi ng salita ng Lord na huwag nating balikan po yung mundo. Huwag natin mahalin muli yung worldly po, yung word. Kasi ano po yung nandito sa word? Ito po yung lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Nandoon lahat. Kaya po yung diablo pag kumikilos po sa buhay natin, pag nakapasa tayo sa isang temptation, halimbawa doon sa lust of the flesh, andoon na naman susunod sa lust of the eye. Pagtapos na yung, pag nagtagumpay ka sa dalawa, paiikutin ka ng Lord, papasok yung pride. At pag napagtagumpayan yan, magre-rest mo na ng ilang seconds, tapos babalikan. Kaya lagi po natin na mag-ingat. Kaya mas maganda po yung devotion natin sa Lord, yung prayer life po natin. Nang sa gayon, lagi po yung nami-maintain yung alam po, yung pagmamahal po natin sa ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang mabuting Diyos ating pinagpapalagay. Praise the Lord. Hallelujah. Number 2, God's ability to hear and answer prayer remains the same. Doon po sa verse 1 din, na kung saan po yung
kanya pong ability na pag tayo po ay nanalangin, andoon po yung He is the answering God. Siya po ay sumasagot sa ating mga panalangin pa rin. Kaya sabi dito, God heard the prayers of His people while they were slaves in Egypt. Doon sa Exodus chapter 3 verse 7 to 8, yung saan nakita natin when the Israelites, doon po sila sa Egypt, they are slaves. No? Ano ba yung trabaho ng isang slave? Ano ba yung situation ng isang slave? Thank you. Nandoon po na kahit ano po yung ipaggawa nila, wala kang right to defend yourself. Kailangan nasusunod ka, kailangan mahirap man o ano man situation yan, kailangan na gawin mo kasi you are a slave. And then, yung time po na sila po ay na-feel nila na hirap po kami. Kailan pa nung time na ikaw ay hirap at ikaw na ay umiiyak at tumatawag sa ating Panginoong Diyos. There are times po sa ating buhay na ganun din tayo. At ito po na dahil po sa kanila pong prayer, sa kanila pong cry, they cried out to God. And then, sabi po dito na He called Moses to deliver them and tell them He had heard their prayers. Dito po sa Exodus 3:7 to 8 po. Nung sila po ay umiiyak, nung sila po ay sa kaligtaan ng talagang very painful time, nandoon po na nagpapadala ang ating Panginoong Diyos ng mga rescuer para po tayo po ay ma-rescue, para po ma-display niya yung kanya pong kapangyarihan po sa ating buhay at masabi po natin na you are the answering God. Kaya ano pong nangyari? Pumunta po si Moses, pinadala si Moses hindi po basta-basta na kung saan nandoon po na step by step. Dahil po nung first na tinawag po niya si Moses, nandoon yung resistant po na ayaw ni Moses kasi po yung kanyang dila ay makapal. Hindi po fluent yung kanya pong pananalita. Katulad ko, hindi po ako fluent. Ilan po pag talaga pong mga Highlanders, talaga pong sa pananalita, minsan nape-trace nila kung tiga saan tayo. Kaya po, hindi po mahalaga sa Lord yan. Sabi ng Lord, nung tinawag si Moses, sino ba ang gumawa ng bunganga o tang o sino ba lumikha ng tao? Di ba ako? Ibig sabihin, kaya po niyang baguhin ang lahat ng bagay. Kaya makita natin, si Missy po, nasa Baguio po kami. Ilang taon po kami doon. Worship leader po yan. Intercessor. Yung pong minsan, hindi fluent din. Meron din yung time na sa timing at saka doon sa Moses, sa pag-English, hindi fluent. Pero binago din po ng ating Panginoong Diyos. Pag meron po tayong heart na handang magpagamit sa Lord, God will make a way. Amen? Ma-improve yung boses natin. God will anoint you. Kaya po, kahit ano yung boses natin, huwag po kayong matakot na magpagamit sa Lord. Amen? Kaya po niyang gawin na magaganda. Kaya po niyang baguhin yung hula natin nang sa gayon ay gumanda po yung mga boses natin. Katulad itong aking mga anak. Kung nag-worship lead, dati din po hindi naman gano'n. Pero i-improve po ng ating Panginoong Diyos. Why? We have the desire to be used by God. Na kahit sa anong ministry, kaya po yung sa announcement kanina, ulitin ko po, yung mga may talento diyan na tinatago hanggang rapture, itatago ninyo. Para pagdating ng Lord, wala na. Alam niyo, huwag yung itago yan, gamitin po natin. Amen? Noong last Sunday, pumunta po ako sa extension natin sa Alno. And then, doon sa piling, kailangan po natin talaga ng mga instrumentalist, ang mga musicians. Kasi nakita ko doon yung talagang, wala naman doon sa gift, pero talagang kinagawa na nila yung paraan para may mag-gitara, para may mag-worship. At yung nakita ko doon, may improvements na i-improve talaga. Why? They have the heart na talaga na magpagamit sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ko, Lord, talaga po na yung mga anak mo na may puso, na nandoon po yung improvements. Kaya, sabihin mo sa iyo, katabi, huwag kang matakot pagpagamit sa Lord. Anong sagot? Awan? Praise God. Alam mo, hinahamon po tayo ng Diyos sa pagpapatuloy ito. Kaya po, noong time na yan, sabi niya, sige kung hindi ka pa naniniwala sa akin, sige kung takot ka pa, kunin mo si Aaron na kasama mo.
maganda naman may kasama tayo na para may backup. Nakita natin doon na kahit at the end po ay nag-obedient po si Moses at saka si Aaron at sila po ay pinadala doon sa Egypt. Ano bang nangyari? God displayed His power to the Israelites. At nakita ko ng mga Egyptians na ito. When you have the desire to be used by God, you will use by God mightily and effectively for the glory of His name. Kaya always sabi ko po sa mga nag-graduate na sa mga tao na nag-graduate pero ayaw maglingkod sa Lord, sabi ko, it is not na hindi lang yun yung success mo, kundi ang tunay na success na kahit ano yung natapos mo ng college at hindi ka naglingkod sa Lord at hindi mo binigay yung sarili mo sa Lord at wala yung connection mo sa ating Panginoong Diyos, bahala lahat sa harapan ng Diyos na yan. Kasi ang tunay na success ay yung combination, sabi ko, nag-graduate ka, nakapagtrabaho ka, binigay mo sa Lord, naglilingkod ka, and then nandoon niya pinagpalakan ng ating Panginoong Diyos, yun yung tunay na success na pagdating ng buhay natin, mapupunta tayo doon sa langit. Kaya po, doon, karamihan po doon sa workers, doon sa Pampanga, may pati nga yung si Mr. Galang, dati po yung dating Vice Mayor doon sa Babalacat. Talaga po nag-work sila doon sa JR at saka yung mga testimony ngayon tumatakbo ng mayor kasi tapos na yung 3 terms niya. Nakita ko doon na karamihan kahit sa government, nandoon na empleyado sila sa government, pero nandoon pa rin yung buhay nila. Sila ay nagiging leader doon sa life group. Sila ay, marami pa yung life group na hinahawakan, na kahit hindi sila full-time, pero nandoon pa rin. Nakakonsentrate sila sa ministry pa rin ng ating Panginoong Diyos. Why? Naiintindihan nila yung success. Kaya po itong mga ibang kasamahan natin dito sa mga tumatayo, ay nagtatrabaho din po naman yung mga iba, pero still pa rin na nakaka-bless dahil sila pa rin ay naglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Kaya po yun po yung magandang masasabi natin na successful po. And then makita din po natin dito sa Jeremiah 33 verse 3, sabi dito na God has given great promises of answered prayer through the Bible. So nakita natin doon yung sa Jeremiah 33 verse 3 na kung saan po sabi niya, call unto me and I will show you great things na hindi pa ninyo nakikita. Ito po yung mighty things na akala natin ito lang yung magagawa ng Lord. Pero marami pa rin yung kanyang gagawin pag tayo po ay nananalangin. Kaya Christ's sacrifice is the answer. Kaya sabi ko, continuous po yung prayer. Kaya doon sa advice ko doon sa couple ko, sa new couple, sabi ko, yung connection niyo sa Lord, na kailangan po na mag-pray kayo before you sleep. And after that, sa morning naman, mag-pray kayo, joint prayer, maghawak kayo ng kamay, at kayo ay mag-pray nang hindi makapasok ang kalaban. Prayer po, napakalaga po sa buhay ng isang Krisyano. Kaya po yung prayer life ay yung pong every Friday po, na-adjust po nung last, yung nagkaroon po ng konting adjustment. Pero next po is, ikuha natin pa rin po yung Friday po, yung sa prayer meeting natin na 6 onward or 6 to 7. Napakalaga po na tayo po pumupunta dito at sama-sama po tayong mag-pray. Dahil po ang Diyos, pag tayo po ay nanalangin, nandun po yung mga kasagutan po na ibibigay po ng ating Panginoong Diyos po. Kaya doon sa Acts chapter 1 verse 14 at dito din po sa Acts 4 verse 31 to 33 ay nakita natin doon gaano po yung pong nagsimula po yung doon sa Book of Acts, doon po yung sa Great Revival, nagsimula doon sa prayer. Doon yung early believers ay nagsimula sila sa prayers. Kaya po we pray for revival. If you want revival in this church, kailangan po natin talaga na andoon yung lumuhod tayo, magsimula tayo sa prayer. Hindi lang yung pastor, hindi lang yung leader, kundi lahat po tayo. Kaya sabi ko kanina, lahat po makipag-participate po tayo doon. Kailangan po yung ibalik natin yung mission, yung vision ng Jesus is Lord Church.
Nung una po, nung unang panahon po nila, Brother Eddie, bakit bigla yung dinedeclare lang yung Jesus is Lord all over the world? Nakita natin, there is power in confession. And then nakita natin yung action ng mga early believers for that time. Nagsimula sa 15 students, and then ngayon, ilang countries yung na-reach out, 80 plus, kung may ako nagkakamali, mga 86 countries. Kaya po yung nandun po yung declaring, nandun po yung prayer, and then nandun din po yung action natin. Hindi lang po tayo nakikinig, kundi dapat maibalik po sa puso natin yon, yung compassionate of the lost souls, na tayo po ay nahabag at tayo po ay concerned doon po sa mga nawawalang kaluluwa po. Can you say amen for that? Amen. Kaya po sa susunod po, nag-amen po kayo sa Lord, pupunuin po natin ang lugar na ito. Next Sunday. Amen? Even myself, kailangan talaga na maghanap ako ng dalawa para paupuin ko sa mga vacant na kasi. Lahat po tayo, commitment natin sa Lord yan. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin muli po ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. So nakita natin doon na Christians prove God's answers prayer every day in our life. Meron po tayong kanya-kanyang testimony. Paano po sinagot ng Lord nung tayo po ay nag-pray, nung nakaraan, tayo po ay nag-pray kahapon. Ano po yung pinag-pray natin? Yung food natin, yung needs natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng pagkain, kaya tayo po ay nagmimerienda, kumakain. Dahil sumasagot po ang ating Diyos sa ating pong mga panalangin. Amen po? Alam niyo po yung strength natin, galing lamang po sa Diyos yan. Kaya tingnan natin, pag nagkasakit yung anak mo, pag ikaw ay nagkasakit, kaya puhunan nga yung sarili natin. Pag nagkasakit, ang hirap talaga na hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makapag-move doon sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos, hindi mo na gawin yung mga iba pang gawain doon. Why? Pero dahil po sa tayo po ay nagpe-pray, dahil po sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, malakas po tayo, binibigay po niya yung ating pong makakain. Sino hindi kumain kaninang umaga? Except yung nag-fasting. Maramihan kumakain because of the goodness of ating Diyos po. Amen? Kaya po kahit yung panligo natin, nung kanina, naparimay na kumuli, Lord, we thank you so much. Nung ako ay nagpapainis ng panligo at ako ay naliligo, Lord, thank you for that water. Because of you, because of our prayers, blessing ang mga yan. Bibigay mo, Panginoong Diyos. Kaya po, pag tayo po ay nanalangin, wala po yung duda. We trust God that He can provide our needs according to His riches in glory. Praise the Lord po. Number 3 na po, malapit na po tayo. The destructiveness of sin remains the same doon po sa verse 2. Basahin po natin yung verse 2, yung text po natin, para po hindi natin makalimutan. Sa NIV po. Sabi niya dito, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So makita natin doon yung destructiveness of our sins remains the same. Ano po yung ibig sabihin dito? Sabi niya, because of your sins have separated you from your God. Kaya ito na nga pumarito yung sa Ephesians 2:13, doon po sa text yung team natin kanina, na pumarito si Jesus to bridge the gap po. Kaya ito po yung mga sabi dito, your iniquities have separated you between you and your God. Nakita natin doon na God is holy. At nakita natin din doon na pag tayong mga Kristyano gumagawa ng masama, tayo po ay nagkakasala sa harapan ng ating Panginoong Diyos, tayo din po ay may separate muli. Tayo nga ay naibalik sa ating Diyos. At ngayon, gagawa muli tayo ng hindi maganda, nandoon pa rin yung separation. Kasi ang Diyos po ay banal. Hindi niya pwede po na magsama yung masama at ang mabuti, ang righteousness at hindi righteous. Kaya God is holy. Kailangan po yung holy, kailangan po yung right po yung ating ginagawa sa ating pong buhay. Ano po yung silbi na ikaw ay na-born again at babalik ka muli doon sa putikan?
Di parang wala din ang nangyari din, hindi ka na nabago. Pinakinggan mo lang yung salita ng Diyos, and after that, wala na din. Pero may mga Kristyano na ganun, na bumabalik. Why? Hindi sila nakafocus sa ating Panginoong Diyos. Kaya po yung, kahapon may nagkukwento, sabi ko, di ba sa Assembly of God ito dati? Tapos, yung isa din po, nung meron kaming pinuntahan, sabi niya, oo, dito ako, pero gusto kong pumunta doon. Sabi ko, alam niyo, ang church ay hindi perfecto. Sabi ko, ang pastor ay hindi perfecto. Kahit saan kayo pumunta, meron pa rin kasi hindi nga tayo perfect. Kung gusto mo na ma-perfect, ikaw na yung magpatayo ka na lang ng sarili mong church. Ipunta ka lang dito kasi kahit saan ka punta. Kaya sabi ko, ang maganda, alam nyo, doon ka linagay ng Lord, dito ka linagay ng Lord. Ano pa po yung hanapin mo? Ibig sabihin, kayo'y pinagkatiwala ng Lord. Meron at meron plano ng ang Diyos na maganda at merong pinapagawa. Kaya sabi ko, remain kung yung talagang Word of God na nandoon ka, doon ka pa rin. Support the pastor, support the church. Because doon ka talaga linagay ng ating Panginoong Diyos. Sabi ko po yung sa Kanya po doon at meron din po kami sa occasion na pinuntahan po. Sabi ko, bakit dalawang beses na namin po ito, na-encounter ko ito, I mean. So yun po yung advice ko po. Kaya po, itong destructiveness ay tayo po ay wala na pong karapatan na babalik muli doon sa putik. Amen po. Kasi ito yung nakikita po ng Lord, sabi niya, without holiness, you cannot see God, you cannot see the kingdom of God. Nandun po na tayo po ay namumuhay doon sa salita po ng ating Panginoon Diyos, yung ating pong obedience. So, ito po yung ayaw ng Diyos kasi tinubos na tayo ng Kanya pong banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. At ano po yung ating gagawin doon? Ano po yung ating may haganti sa ating Diyos po? Kaya sabi ko, Lord, kanuman yung hirap, ito po yung, kasi minsan, sabi ko nga, minsan, lalo sa trabaho, kasi atin ko rin po ay trabaho, minsan hindi mo talaga maiwasan na mayroon kang mga kasama na ganito, may inisin ka ng diablo, pero sabi ko, Lord, lagi mong ingatan yung puso ko. Kasi pag time na yan, tapos ito pala, magagalit ka, ano yung tingin nila sa inyo, and at the same time, yung sa harapan mo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nung kahapon, nung bago kami alis, picture taking na, nandun yung family ko, tapos sisika na yung nagpipicture, biglang may lasing na pumunta doon, tapos naglot yung cellphone. May cellphone pa ni Eunice yun, yung mabaling cellphone, tapos binasa. Tapos sabi ko, ibalik mo yan kasi gagamitin namin. Tapos makita mo yung facial expression niya na parang nagagalit, parang lumaban pa. Kaya sabi ko, Lord, yung puso ko. Tapos ang tawag kanila sa akin, servant of God. Ay, si Pastor Chris. Ang sabi nila. Kaya sabi ko, Lord, my heart. Kaya lagi po natin ingatan yung puso natin. Amen? Sa harapan ng Diyos, sa harapan ko ng tao ko. Lagi po natin ingatan. Nandoon yung diablo na gusto niyang inisin tayo, asarin tayo. Pero always po sabi ko, focus on God po. Nang sa gayon, hindi muli tayo pumanilay sa Diyos. Sabi dito, sin in our lives hinder our prayers from being answered. Nung kanina, na doon na God is the answering God. Ngayon, nandito yung paghihinder because of sin. Kaya, it is your sin that separated you from God. Ang sabi po yung ating teksto. Kaya magtaka po tayo, bakit, Lord, parang malayo ka ngayon? Bakit, Lord, parang yung mga panalangin ko wala pang mga kasagutan? I-check din natin po yung heart natin. I-check din po natin yung ating spiritual life. Maybe something na nakatago po sa puso natin, sa isip natin, na siya yung dahilan. O baka nandun yung forgiveness, unforgiveness. O baka nandun pa rin yung bitterness. Pag nakita mo yung tao na nag-asar sa'yo, ayaw mo nang masalubong. Ay nandun kayo sa jeep, parang hindi mo nakita pero actually nakita mo kasi nandoon pa rin something in your heart. Kailangan po ma-deliver yan kasi ano yung ginawa ni Jesus, tayo ay napakarumi pero nag-sacrifice para tayo po ay ma-forgive, and then yun po yung tularan po natin.
Dahil sabi po dito, sin is always the reason why God cannot answer our prayers. Dito po sa Psalm 66 verse 18, sabi dito, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung meron tayong tinatago, alam po natin na hindi tayo papakinggan ng ating Panginoong Diyos. Wala pong kasagutan. Kaya always check po yung puso natin po. And then next, sabi dito, the progression of sin is eternal death. Ito yung nakakatakot. Ito po yung sin. Ito po yung progress ng sin na pag nandoon yung sin na inalagaan natin na maliit, pag hindi pa natin re-rebuke yan, pag hindi po natin na ginawang paalisin yung sin na yan at inaalagaan natin kahit parang langgam yung kalaki niyan, pagbali binaliwala natin yan, lumalaki yan hanggang makontaminate yung buong katawan mo. At ang hirap na yan, ang hirap na yung situation mo, mahirap nang magpatawad, mahirap nang umalis yung bitterness. Kaya maliit pa lang dapat po pinagpe-pray natin na ma-deliver tayo for that sin po. Kasi sabi niya doon, it will lead you to eternal death. Nabanggit ko po ito na doon sa hell. Hell is real. Wala na po talagang time na ikaw ay magsisi doon. Kahit ano na yung gawin mo, kahit nagingit-ngit ka, sabi nung sa Book of Revelation, na kahit yung ngipin mo na talagang parang asong nagagalit, wala na talagang time. Kaya habang nandito na yung time, habang nabubuhay tayo, sabi ko, yung buhay po natin ay talagang itama po natin sa harapan po ng ating Diyos. Sabi dito sa James chapter 1 verse 15 po yan. So, imagine yan. Kaya sabi doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ano po yung kabayaran? Ano po yung wages ng sin? Death, eternal death po yan. At ito po nga yung ginawa ng Lord ng lahat ng bagay nang sa gayon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, you cannot escape the consequences of sin. Dito po sa Numbers 32 verse 23, na there is always a consequences of sin. Kaya nakita natin doon sa, kung hindi pa ako nagkakamali doon sa Deuteronomy chapter 1 verse 2, na sabi niya doon, 11 days na maglakbay itong mga Israelites, pero bakit they wandered in the wilderness for 40 years? Because of the consequences of disobedience, consequences of rebellion, unbelief. Ang daming sinasabi po ng ating Panginoong Diyos sa kanila, pero still yung kanilang mind, ang kanila pong puso, hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Laging nagsasalita ng Diyos, harap-harapan kay Moses, nakita nila na ilang milagro, ilang pong nadidisplay ng ating Panginoong Diyos by His power, pero still nandoon pa rin the sin of idolatry. Gusto pa rin nila yung revolto na kasama. Gusto pa rin nila na yung kanilang, yung mga iba gusto pang bumalik doon sa Egypt. Bumalik doon sa sanlibutan. Kaya ano yung consequences? Kaya po, nandun yung prayers natin. Tapos, malapit na sanang sagutin ng ating Panginoong Diyos. Pero minsan dahil hindi tayo makahintay, walang patience. Minsan tayo muli ay nag-disobey. Minsan tayo muli ay lumalayo sa ating Panginoong Diyos. Anong nangyayari? Start again. Start and start all over again. Parang panibagong start. Kaya po, dapat continuous po yung ating pong trust sa ating Panginoong Diyos. Kaya po din si David, na talagang yung consequences, always ma-remember po natin na kahit anong sin yan, may consequences pa rin na mag-suffer. Kaya dapat po matakot tayo na dapat po talaga yung serious, sabi ko, yung relationship po natin sa Lord, na iwasan po yung ating pong pagkakasala. Kaya ano po yung nangyari kay King David? Namatay din po yung kanya pong unang anak kay Bathsheba. Ano yung susunod doon? Nagrebelde din po si Absalom ng kanya pong guwapo din na anak. At siya din po ay namatay. Pero nakita natin yung pong hindi basta-basta, always isipin po natin yung mga bagay na yan, na ang Diyos po ay hindi po nagbibiro. Kaya maganda po, umiwas tayo sa disobedience po natin sa ating Lord. Amen? Pumalakpak na yung natutulog. Pumalakpak yung gising. Praise the Lord. Hallelujah.
At dito po ako mag-uwakas, sabi po dito, our need for salvation remains the same. Kailangan pa rin po natin ang salvation at ang magbibigay lamang yan ay ang kasagutan po ay si Jesus po. And then next, the love of God to sinners remains the same. Mahal na mahal po ang Diyos ang mga makasalanan, pero He hates sin. Kaya po, binigay yung kaisa-isa niyang anak para po sa mga tao pa rin na hindi po nakakilala sa ating Panginoong Diyos. At si Jesus po, maibalik, ma-bridge po yung gap. Makakilala po yung mga tao na ito. Kaya sabi ko, nagtatanong ako din sometimes, sabi ko, Lord, talagang sometimes ito po yung mga tao na dapat sana ganito. Bakit itong mga tao na magagandang attitude, pero sila yung mga namamatay? Pero ang Lord po ang nakakalam, bakit binibigyan nila ng chance na talaga pong tunay na mabago at magbago po yung isang tao kasi ayaw niya na kahit isang kaluluwa ay mapunta doon sa impyerno. Ganyan po yung tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Ganyan po niya kamahal itong mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Diyos. At susunod dito, sabi niya, the way of salvation remains the same. Kaya sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Si Jesus lang ang tunay na daan sa kaligtasan po. Wala na pong iba, mga kapatid. And then sabi po dito sa Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday and forever. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po sa pagkakataon na ito, we will commit again our life to Jesus. Tayo po lahat ay tumayo.